Gusto mo bang magdalang tao ng anak ko? Masyado kang mayabang. Hinaharangan mo ako ng kusilyo? Sino ka ba? Bakit hindi ako magagawa? Akala mo ba, pag nagbago ka ng ugali, mapapansin kita? Nagbago ka ng diskarte. Sasabihin ko sa'yo, si Sheng Sheng lang ang nasa isip ko. Kung hindi, dahil sa tinulungan mo ang lola ko. Si Ayanyo ang pagbubuntis na ito. Kaya ko ito mag-isa, hindi kita kailangan. Ang kailangan mo lang gawin ay magpadala ng pera sa tamang panahon. Huwag mong hadlangan ang paghahanap ko ng lalaki. GZG, paano mo nagawang saktan si Anyo? Mag-sorry ka agad. Kapag patay ka na lang, saka mapapasa akin ang posisyon bilang Emarestya. Giant Jiusheng. Dahil gusto mong maging gift siya. Lalo kong pag-iingatan ang posisyong ito. JZG. Ikaw talaga. Sinaktan ko siya, ano naman? Ang pagbubuntis, ako na ang bahala. Huwag kayong makialam. Tiisin mo. Hindi ngayon ang tamang panahon para maganti kay Giant Jiusheng. Ang kabit na ito. Kapag nabuntis na ako, mas matatag ang posisyon ko sa pamilya siya. Pero, kailangan kong maghanap ng magandang lalaki. Ang ganda. Gwapo, 1,000,000 para sa isang gabi. Payag ka ba? 1,000,000? Mukhang hindi mo alam ang halaga ko, miss. 2,000,000. Hindi na pwedeng dagdagan. Deal. JZG, nasaan ka na? Bukas ng umaga, sabay tayong pupunta kay Lola. JZG, anong ginagawa mo ngayon? JZG, anong ginagawa mo ngayon? Naghahanap ng lalaking matutulugan. May asawa ka na? Kung ganoon, ako na lang ang kabit mo. Kung ayaw mo, pwede kang huminto kahit kailan. Tingnan natin. Sino ang mauunang sumuko? Maganda ang karanasan. Kung ang bata ay magmamana sa lalaking ito, mukhang magiging gwapo ito. NSJ, nasiyahan ka ba? Nasiyahan ako. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin ng pangmatagalan? Usapan, 2,000,000 bawat beses hanggang sa magsawa ako. Kung ayaw mo, edi. Kailan ang susunod nating pagkikita?
Numero ng cellphone, hahanapin kita pagdating ng panahon. Tandaan, hahanapin kita, handa akong sumama sa'yo kahit kailan. Kahit anong paraan. Basta nandito ka lang sa tabi ko. Wala pa si Gigi, sinong nag-utos sa iyong kumain? Lola, paumanhin, may nangyari sa daan. Nasugatan ka ba? Umupo ka na. Gigi, ikaw at si Yanyu, 3 taon na kayong kasal. Bakit wala pang senyales sa tiyan mo? Ang mabuting apo mo, si Jiang Jusheng. 3 taon nang malinis ang katawan. Lola, Nitong mga nakaraang taon, palagi kaming gumagamit ng proteksyon. Kung gusto talaga ni Lola ng apo, edi pagbutihin natin sa mga susunod na araw. Talaga nga, mahal pa rin ako ni Jessie G. Kahapon, nagpapanggap lang siya. nga, Gigi, kailangan talagang pag-igihan. Para mas maging masaya ang pamilya natin. Opo, Nay. Yanyu, Sa susunod na linggo, sa business conference sa Jincheng, yung tinatawag na, parang pupunta rin si Kiwen yan. Oportunidad ito para sa pamilya siya. Kiwen yan. Yung misteryosong big shot na yon. Bakit siya pumunta sa Jincheng? Bakit walang kahit anong balita? Anong pakialam mo? Pagdating nila lahat. Sumiksik ka lang sa may maraming tao, makipag-usap ka lang. Hindi ko nga alam itsura niya. Paano ako makikipag-usap? Hulaan mo sa mukha. Sa itsura mong yan. Paano ako magitiwala na ibibigay sa'yo ang pamilya siya? Lola, magbabago si Yanyu sa hinaharap. Nakakatulong ka kay Yanyu, kampante na ako. Sa pagkakataong ito, kapag nabuntis ka, papasukin kita sa Tsia Corp. At, pinapasok ako ni Yanyu. Sabi pa, ituring mo to na parang bahay mo, ate. Hindi ka magagalit, di ba? Jiang Jusheng. Akala mo ba, ganoon pa rin akong mahina? nababaliw ka na, GZG. Akala mo pag pinatay mo ako, magmamahal sa'yo si Yanyu. Huwag kang mangarap. Pag-ibig. Hindi ako nabubuhay sa pag-ibig ni Yanyu. Sasabihin ko sa'yo hanggat hindi pa ako. Nagdi-divorce kay Xeyanyu. Daga ka lang na nakatago sa kanal. Mahal. Hindi pwede, Jai Zai Jai. Ang pangalawang buhay mo. Hindi dapat masira ulit dahil sa taong to. Jiang Jusheng. Ninakawan mo ako tapos gusto mo pa akong tapakan. Sayang. Hindi ka karapat-dapat. Jiang Jusheng. Sabihin mo, kung malaman ni Xeyanyu, Na ako talaga ang nagligtas sa kanya noon, hindi ikaw. sa tingin mo titingin pa ba siya sa'yo?
ZG, mali ako, ZG. Sobra lang ang pagmamahal ko kay Yanyu. Kaya ganito ako. Huwag mo akong sasaktan, pakiusap. GZG, hindi ko akalain na ganito ka kasama. Akala mo kapag wala si Sheng, magmamahal na ako sa'yo? Panaginip yan. Kahit tingnan ka lang, paang dinudungisan ko ang mata ko. Magkadena kayong dalawa. Pero, si Yanyu, pagdi-divorce, huwag kang mangarap. Hindi ba dahil sa aming pamilyang Chia, ang palaging sumasagot sa mga bayarin sa ospital ng tatay mo? Kung hindi ka magsusorry kay Sheng ngayon, hihinto ako sa pagbabayad para sa tatay mo. Sa tingin mo, papayag ba si Lola? O nga pala, si Yanyu. Tandaan mong magpadala ng pera sa takdang oras. Mas Jai. Pangalawang pagkikita na natin ito. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pangalan ko. Hulaan ko kung ano ito. Isang unfair na kontrata. Hindi. Ito'y ating kasunduan. Isang relasyong batay sa kontrata. Tingnan natin ang nakasulat. Sa iyong kontrata. Una, hindi natin pag-uusapan ang mga personal na bagay. Pangalawa, hindi tayo makikialam sa buhay ng isa't isa. Pangatlo, kapag kailangan kita, dapat laging nandito ka. Parang unfair na kontrata pa rin ang dating. Kung kontrata ito, dapat may seremonya. Sabay tayo. Hindi kaya mahalata ng asawa mo. Siyempre, hindi. Ito ang lugar ko. Kailan ang susunod? Sa susunod na linggo, may business conference ako ngayong linggo. Kailangang puntahan. Kuming, I clear ang schedule ko para sa conference. Yung master, hindi ba ayaw niyo pumunta dati? Sundin mo lang ang utos. Opo, yung master. Isang linggo. Ang tagal, hindi ako makapaghintay. Saan ka pupunta? Ano nang pakialam mo? Hala, maybe, huwag na natin siyang pansinin. Ang daming socialites dito. Makipag-usap tayo sa kanila. Hi. Hindi ba si Emares Tia ito? Nasaan ang asawa mo? Nalilito ka ata, yung master Tia. Kasama niya si Sheng ngayon. Ang tagal nating hindi nagkita, mismo ba ako? Kahapon lang tayo nagkita, ilang oras pa lang. Baka naman gusto kitang makita. Itigil mo to. Anong ginagawa mo rito? Pwedeng sumali sa business meeting na to basta may assets na 10 milyon. Sobra na yung perang pinambabayad mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na mahuli ng asawa ko? Yung asawa mo, abala sa pag-aalaga ng ibang babae, di ba? Sinusubaybayan mo ako. Mukhang halata naman sa king may mata.
Itong damit. Bagay na bagay sa'yo. Huwag mong sirain, may dinner party pa tayo mamaya. Jizhiji, talaga namang nangahas kang humanap ng ibang lalaki. Kung ganon, maghiwalay na lang kayo. Sana wala talagang nangyari, kung hindi, hindi kita palalampasin. Yan Yu, hintayin mo ako. Jizhiji, lumabas ka riyan. Yan Yu, okay ka lang ba? GZG, sinadya mo to. Huwag mo akong pagbintangan, wala naman akong X-ray vision. Yung lalaking kasama mo pumasok kanina, nasaan na? Kasama mo talagang pumasok yung lalaki. Hindi lang isa ah. Ang hina naman ng cheating radar nyo. Hanapin nyo ng mabuti, nagtago ako ng isang kwartong lalaki. Huwag ka diyang magsasalita ng pabalang. Isuko mo yung tao. Nga, ZG, magkakaibigan tayo. Kung may gusto ka talagang tao. Sabihin mo na lang kay Yanyu, tutulungan din kita. Bakit mo pa ikinukobli? Nag-aalala ng ganon si Yanyu. Hala, Yunis Jayang. Yang pagiging understanding mong yan, dapat sa mga teleserye ka na lang. Sayang ang talento mo. Ikaw. Yanyu, huwag mo nang patulan. Nandito pa yung lalaki sa kwartong to. Hanapin natin siya, para makita natin ang sasabihin niya. Aba, may gagawin pa ako, kayo na lang maghanap. Aalis na ako. Tumigil ka. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi namin nahuhuli yung lalaki. Ngayon nga, makikita ko kung sinong walang hiyang lalaki to. Bakit ka nakayuko sa sahig? Daga. Aray. Daga lang yan, bakit ka sumisigaw? Ang laki ng dagang yan, nakakatakot. Akala ko nahuli mo na yung lalaking itinago niya. Sige na, sige, mukhang gusto niyo talaga tong kwarto. Kung wala naman, aalis na ako. Tumigil ka. Nakita ko mismo, may kasama kang lalaki. Sabihin mo, saan mo itinago? Wala kang pakialam. Sage. Kung ayaw mong magsabi, huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Talagang artista, kung ikaw ang unang nanakit. Huwag kang magalit kung magiging bastos din ako. Yanyu, tulungan mo ako. Jizhiji, hindi ko akalain na ganyang klaseng tao ka. Nakikipagrelasyon sa iba, at ganyan pa ang lakas ng loob mo. Malayo pa ako sa inyong dalawang magsing-irog. Okay na. Sheng, yung master siya. Nahuli na ba ang magsing irog? Buksan mo na. Ingnan natin ang eksena ng panghuli. Paano ninyo ako nakita? May nag-ulat pala. Pwede kang magdala ng kabit saan ka man magpunta. Bakit hindi ako pwedeng maghanap ng lalaki para maging masaya? Pakialamero kayo. Sasabihin ko sa inyo, dapat ikulong ang inyong tunay na pag-ibig na si. Para hindi na makapanira ng iba. Sayang, hindi mo nakita. Pero hindi ko mapigilang sabihin, ang galing-galing niya. Ano to? Sino ang gumawa nito? Kayo ang nag-ulat, di ba? Hindi kayo inosente. Miss, ito ang bagong gown mo. Kailangan palitan ang damit na nadumihan. Sukat mo ito, huwag kang mag-alala. Malas, tapos ka na. Ano nangyari? Naku, hindi ba si Emarestia? Sinong malang mata? Ang lakas ng loob manakit kay Emarestia. Emarestia,
Karapat-dapat ba siya? Kakagaling lang niya sa pakikipagkalantari, mabuti nga sa kanya yon. Ito ang ebidensya. Tingnan mo. May ebidensya nga talaga. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Ernest Jayang talagang artista, magaling manghula. At magbintang. Ang waiter lang naman. Mabait na naghatid sa akin sa kwarto para magpahinga. Ginawa niyong nang aagaw. Ah, kabit pala ang nagmamalaki. Ang mga lalaki ng pamilya Chia, talagang hindi mapigilan ang sarili. Ito ay handaan ng pamilya Ki sa Beijing. Gusto ng kabit na ito na magalit ang pamilya Xia sa pamilya Ki. Ginu, Naibigay mo na ba ang gown kay NSJ? nakasuot na siya, maganda ang pagkakasukat. Pero, mukhang may problema si MS Jane. Ibigay mo ang calling card mo sa akin. Ha? Teritoryo ito ng pamilya Ki. Paano mo nagawa na? Sampalin siya sa harap ng maraming tao. Umalis ka na, huwag kang makipag-away. Hindi, inapi niya ako. Bakit hindi ko siya patawan? Ang kabit, umaasta ng malakas dahil sa impluensya ng amo. Sinasaktan ang tunay na asawa. Jayang Jusheng. Gusto mo bang maging headline sa chismis bukas? Saan galing ang asong kalye na ito na nanggugulo? Bakit siya nandito? Sino ba siya? Nang hihimasok pa sa usapin ng pamilya Xia. Malamang isang maliit na tauhan na gustong sumikat. Bilisan mo, umalis na tayo. Sino ka ba? Gusto mong mamatay? Kuming. Ikaw ba ang sekretarya ni Jiki? Siya pala ay mula sa pamilya Ki. Tapos ka na ba sa pag-arte, boss siya? Kung kulang ang lugar na ito, bibigyan kita ng mas malaking lugar. Hindi, sino ka ba? Sek, hindi. Malaking pagkakamali ito. Mga babaeng mahaba ang buhok ngunit makitid ang isip. Walang kaalaman sa tamang asal. Hindi ka pa ba pumunta rito upang humingi ng tawad? Sek, ano ang ibig mong sabihin? Napakabait mo talaga, boss siya. Itinutulak mo ang iyong sariling asawa upang magdala ng kasalanan. Malinaw kong nakita kanina, siya ang unang nanggulo. Ano ba talaga ang gusto mo? Boss siya. Si Iki ay gusto ng mga taong nagbabayad ng parehas. Yanyu. Jiu Sheng. Paumanhin. Siya Yanyu, sinampal mo ako. Isang babaeng malalansi. Akala mo talaga asawa ka na. Sek. Q. Ngayon, maraming salamat sa iyo. Tapos na ito, magpatuloy kayong lahat. Enmas Jai. Ano ang ginagawa mo? Kanina, tumakbo ka lang basta-basta para tulungan ako. Iyon ay magdudulot ng pagdududa sa iba. Kaya dapat ba akong manatili sa tabi? At panoorin kang inaapi ng isang grupo ng mga tao? Hindi ko kaya. Okay, Secretary ko. Alam kong may mabuting intensyon ka, pero Hindi mabuting intensyon. Hindi pwede. Ayaw kong makita kang napapahiya kahit konti. baka nagkakagusto ka na sa akin. Nahulog na. Ayon sa kontrata. Secretary ko, lumagpas ka sa hangganan ngayon. Paparusahan kita. Ang parusa, wag mo akong makita sa mga susunod na araw. Ang bigat naman ng parusa. Lola, Ziji, umupo ka. Ziji. Ano talaga ang nangyari sa Chamber of Commerce tungkol sa Ki-Group? Bakit bigla silang nagpadala ng sulat, nangungutya sa pamilya nating Xia, na mali ang ugali? At hindi na rin nila isinasaalang-alang ang pamilya nating Xia bilang partner. ano? Siya kaya ang may gawa? Siya yon. Nagkakagulo siya sa iba sa party. Nakita pa ng iba. Bilang lalaki, paano ko matitiis yon?
Nag-init lang ang ulo ko kaya ganoon ang ginawa ko. May ebidensya, may katotohanan. Sinadya pang hintayin akong umuwi bago sabihin para mapahiya ako. Ikaw ang nag-utos na maghanap ako ng lalaki. Ikaw ang nag-utos na magkaanak ako. Ngayon, iniwan mo si Jian Jusheng na malinis. Hindi na rin ako magpapakumbaba. Ziji, Lola, may ipapakita rin pala ako sa inyo, Lola. Huwag malaman ni Lola ang tungkol kay Jusheng. Jizhiji, kung magsasabi ka ng kung ano-ano, ititigil ko na ang pagpapagamot sa tatay mo, at hindi ko na rin babayaran ang mga utang. Subukan mo. Sej, matindi ka. Lola, ganito po, nagkamali lang po ako. Hindi po maganda ang pakiramdam ni Ziji. Inihatid siya ng waiter sa kwarto para magpahinga, tapos kinuhanan ng litrato na may masamang hangarin. Pasirain ang samahan namin. Kaya po nangyari ang pagkakamali. gumagamit ka ba ng utak? Napakabait ni Ziji. Maniwala ka pa sa tsismis ang iba. Pinag-initan mo pa ang asawa mo sa party pa ng pamilyang Ki. Gusto mo bang sirain ang pamilya nating siya? Lola, pupunta na ako para ayusin ang relasyon namin ng Kiss. Sorry, kasalanan ko lahat. Jizhiji, tulungan mo naman ako. Lola, huwag kayong magalit, malulungkot lang katawan ninyo. Misunderstanding lang ito. Kung alam na niya ang pagkakamali niya, bigyan na lang muna natin siya ng isang pagkakataon. Kung hindi niya magawa, saka natin siya parusahan ng mabigat. Kung gusto ni Ziji na bigyan ka pa ng pagkakataon, wala na akong sasabihin pa. Malapit na ang birthday ko. Kung hindi mo maaya si Boski para humingi ng tawad, huwag ka nang bumalik sa Tsiya family. Sage. Anong ginagawa mo? Sheng, dinala ko na siya. Pwede mo siyang parusahan kung paano mo gusto. Pero pagkatapos, huwag ka nang magalis sa akin. Patawarin mo na ako, okay? Kung ganon, papaluin mo siya. Sampalin niya ang sarili niya. Hanggang sa masyahan ako. Sage. Anong pinagkatawa mo? Natatawa ako sa'yo. Nakahanap ka ng lalaking hindi marunong magpatawa. Kailangan pa ng tulong ko. GZG, huwag kang masyadong mayabang. Ako dapat ang nagsasabi nito. Saksya family ito. Kung gusto mong malaman ni Lola na nandito ka, kung gusto mong palayasin siya at maging dukha, sige, mag-ingay ka. Mas maingay, mas maganda. Sage, hindi ako mag-ingay. Ako mismo ang mananampal. Ikaw na naman, demonyong babae. Putang ina mo. Ang kapal na ng mukha mo. Hanggang dito ka pa sumunod. Inaapi mo ang manugang ko. Ma, Yanyu. Tumahimik ka. Kung tama ang hinala ko. Dahil sa putang inang ito, kaya nasira ang relasyon ninyo ng Kiss. Ma, mag-ingat kayo. Ziji, umalis ka muna. May mga bagay dito na hindi mo dapat malaman. Umalis ka na. Ngayon, talagang papausahan kita, putang ina. Hindi ba't pinagbawalan kitang pumunta dito? Pero natatakot akong magutom ka. Master. Talaga ba itong sulat ang ginawa mo? Ang galing ng paghatid. Ang isang sulat na ito ay naging huling babala na ni si Ayanyu. Sa oras na iyon, kapag hindi niya nahikayat si President Ki na dumalo sa birthday ni Lola, kailangan niyang lumayas. Sakto para matuto siya ng leksyon. Ano sa tingin mo? May kakaibang ganda. Anong iniisip mo? Ang sinasabi ko ay ang stick. Ikaw. Kung ganyan ka pa, hindi na kita bibigyan ng pera.
Hindi ba sabi mo kakain tayo? Masakit. Ano? Hindi pa ako nagsisimula. Hindi. Sinasabi kong masakit ang paa ko. Huwag kang mag-alala, pinaghigantihan na ako ng biyenan ko. Kapag may susunod pa, ako mismo ang magpapaturo sa kanila ng leksyon. Hindi na ako makalakad, pasanin mo ako. Bini-bini. Hindi ba ikaw ang nagpabili sa akin na pasanin ka? Si Ayanyo, mauuna na ako, hintayin kita sa likod ng pinto. Hoy, Secretary Ku. Yung kanina ba, girlfriend mo? Secretary Ku, kahit abala ka, sinamahan mo pa ako sa ospital. Ang bait mo talaga. May problema ba? Ganito kasi, yung business meeting ng Key Group noong nakaraan. Nalasing ako, nakagulo kay President Key. Pakiusap, Secretary Ku, ipaabot mo sa kanya ang pasensya ko. Huwag na kayong magpahalaga sa tulad ko. At saka, 3 araw pa, birthday ni Lola, 60 taong gulang na siya. Birthday party. Basta hindi mahikayat ni Ayanyo si President Key. Na dumalo sa birthday ni Lola, kailangan siyang lumayas. Secretary Ku, Inapi mo ang babae ko, tapos gusto mo pang makinabang sa akin. CJ, hintayin mo lang. kaya, pakiusap na lang, Secretary Ku. Bigyan mo ako. Kapag may anak na ako, magiging panghabang buhay na ang posisyon ko sa pamilya at siya. GZG, 1 linggo pa. Ang posisyon ni Emarestia ay akin na. May malaking palabas pala sa birthday party, mukhang kailangan kong pumunta. Baka makahanap pa ako ng asawa. Nasaan si President Key? Bakit ikaw lang, Secretary Ku? Paano kung malaman ni Lola? Wala nang pag-asa kung hindi dumating si Boss Key. Misteryoso naman kasi si Boss Key. Wala pang nakakakilala sa kanya talaga. Maligayang kaarawan, Lola. Sana'y humaba pa ang iyong buhay. Salamat sa inyong lahat, maraming salamat. Maupo na kayong lahat. Dumating na ang mahalagang bisita. Paano siya nakarating? Akala ko hindi siya darating. Papalain nawa ang iyong kalusugan at mahabang buhay, Lola Xia. Sino ang mahalagang bisita? Ito si Boss Ke. Magandang gabi, Boski. Napakalaking karangalan para sa akin na dumalo ka sa aking kaarawan. Talagang napakasaya ng aming tahanan sa iyong pagdating. Niloko mo si Lola, sinabi mo si Secretary ko ang si Boski. Gusto mo ba rin? Tumahimik ka. Wala namang sinabi si Secretary Ku. Anong pakialam mo? Baka gusto niyang mapagkamalang si Boss Key. Akala mo ba lahat katulad mo? Gusto mo bang malaman ni Lola na hindi ko naimbitahan si Boss Key para mapaalis ako sa pamilya siya? Babalaan kita, ipikit mo ang iyong bibig. Huwag mong isipin ang nangyari noong nakaraang business conference. Sana'y isaalang-alang pa rin ninyo ang aming pamilya at siya sa pakikipagtulungan. Titignan ko muna ang sinseridad ni President Xia. Napakaganda ng asawa ni President Xia. Medyo matanda na rin ako. Gusto ko ring mag-asawa ng kasing ganda ng asawa mo. Pwede bang tulungan mo ako, President Xia? AME, talagang lalaki kayong lahat. Nagtatawanan lang kayo, Boski. Dahil malayo ang inyong pinanggalingan mula sa Beijing, bilang host, nararapat lamang na maayos kayong paglingkuran. Lola, Nagsisimula na ang magandang palabas. Anong ginagawa mo dito? kaarawan ngayon ni Lola. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Lola, maligayang kaarawan po. Anak ng sino ka? Ako po ang apo niyo sa tuhod. Anong nangyayari? Dalawa sila? Malandi, hindi pa ba sapat ang pagbugbog sa iyo noong nakaraan? Nanay, alam kong hindi niyo ako gusto, pero isipin niyo naman ang apo niyo. Tumahimik ka. Buntis ako.
Magiging ama na ako. Walang hiya. Lola, ang dinadala ko ay tunay na anak ng apo niyong si Tsiayanyu. Ito ang tunay niyong apo sa tuhod. Ipagtanggol ninyo ako. Buntis ako ng anak ng pamilya Tsia. Ako ang dapat maging asawa ng apo niyo. Ang tunay na Emares Tsia. Ang babaeng ito. Dapat bang magbitiw sa posisyon ni Emares Tsia at umalis sa Tsia family agad-agad? Kriminal. Mga tauhan, palayasin siya. Lola, Nanay. Nanay, huwag kang mag-alala, magiging maayos si Lola. nanay, Dala-dala mo pa rin ang babaeng ito. Sumunod ka. Ngayon, talagang gusto mong patayin ako at si lola mo. Ano? Nanay, kung tatawagin mo pa ako ng ganyan, pipilayin ko ang bibig mo. Sige, pilayin mo. Para makita ng bata sa tiyan ko. Kung paano inaapi ng lola niya ang nanay niya. Ikaw. Sa huli, ang mga mayayaman ay mahalaga ang dugo ng tagapagmana. Tama ang pusta ni Jiang Jusheng. nanay. Buntis si Shengsheng. Huwag mo siyang kausapin ng ganyan. At tulad ng katay mong walang kwenta. Hayop ka. Nanay, Dalhin ninyo ang babaeng ito. Bakit ako ang aalis? Dapat si GCG ang umalis. Ang nasa tiyan ko ay ang tagapagmana ng pamilya Tsia. Kung hindi ninyo ako bigyan ng karapatan ngayon, hindi ko pahihintulutang magkaroon ng kapayapaan ang pamilya Tsia. GCG. Kung magpapatuloy ka, magagawa ko ang lahat. Kung hindi ako gagawa ng matinding hakbang, hindi ko makukuha ang posisyon bilang Emares Tsia. Shengsheng, Huwag kang lumapit. Tsiayanyu. Ang tao ko, ang kabataan ko at oras ko, lahat ibinigay ko sa'yo. Kung hindi ka magpapasya ngayon, papatayin ko ang sarili ko at ang bata sa harap mo. kumalma ka, ibaba mo ang kusilyo. Ginawa na niya ito, pero ayaw pa rin ni Emerxia magdiborsyo. Sino ka ba para manghimasok sa aming pamilya, Chia? Siya ang nagsabi ng diborsyo. Tumutulong siya kay Jiang Jusheng. Narinig mo, diborsyo. Kahit ang mga tagalabas ay hindi na makatiis. Tumutulong na siya sa akin. Paumanhin, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Inilapit ang kutsilyo sa liig. Tumutulong ba siya sa akin o sinisiraan ako? Kung talagang magkasabwat silang dalawa, tiyak na nahulog ako sa bitag. Nagpapanggap ka pa rin. Mahal. Kumalma ka, pwede tayong mag-usap. Ngayon, kung ngalang dugo, hindi ito matatapos. Hindi ako nag-artista. Gusto kong maghiwalay kayo. May kasama na ngayon si Jiang Jusheng. Hindi pa nagigising si Lola, hindi na ako makapaghintay. Tito Chen, delikado dito, paalisin mo muna si nanay. Walang magagawa ang panggigipit mo sa kanya. Si Yu, wala siyang kontrol sa pamilya siya. Huwag kang lumapit. Kung may lakas ka, gawin mo. Ikaw. Yanyu. Bibigyan pa kita ng huling 10 segundo. Kung hindi ka pa magdedesisyon. Papatayin ko ang sarili ko sa harap mo. Tumahimik ka. Si Yu, pag-isipan mong mabuti. Wala na akong matitira sa buhay. Pero buhay ko ang iniligtas ni Shengsheng. Atlo, 2. Yanyu. Sage. Hihiwalayan ko na siya. Kumusta na? Malakas ang naging epekto sa matanda. Hindi pa sigurado kung kailan magigising. Kailangang maobserbahan ng mabuti. CJ, Mukhang hindi ka na matutulungan ni Lola ngayon. Sisiguraduhin kung bago magising si Lola. Hihiwalayan ka ni Yanyu. Gigi, umalis ka. Ayaw kitang makita. Kung hindi magigising si Lola, hanggang kailan ko kaya kakayanin? Sumama ka sa akin. Si Yu, sinabi mo ng hiwalayan, bakit ka pa nakikipag-away? Ibig sabihin, ayaw mo ring maghiwalay. Huwag kang mag-akala. Ayaw kong maghiwalay dahil hindi pa nagigising ang tatay ko. At hindi pa tapos ang utang. Paano kung maghiwalay tayo nang walang nagbabago? Ang ibig kong sabihin, maghiwalay tayo ng palihim, huwag malaman ni nanay at lola. Pasensya, hindi ako interesado. Bakit hindi ka interesado? Basta't maghiwalay tayo ng palihim. Sa labas, si Shengsheng pa rin ang asawa ng pamilya Chia. Ikaw naman, pakitanginan mo lang si nanay at lola para mapanatag si lola. At ibigay sa akin ang pamilya Chia. May pera akong pambayad sa utang mo. At tanggamot sa tatay mo. Panalong-panalo yan.
Paano mangyayari yan? Hindi papayag si Giant Jushing na maging pang-display lang. Gaya ng nakaraang buhay, dahan-dahan siyang lulubog sa pamilya siya. Tapos papatayin niya ako. Impossible. Hindi na to panahon ng King Dynasty, huwag kang mangarap. Anong pinagkaiba nito sa dati? Bakit hindi na pwede? Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Ang punto, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Pagising ni Lola, sasabihin ko ng buong buo sa kanya. Tignan natin kung paano mo haharapin yon. JZG, huwag kang magpakapalit. Presidente Chia, ang bayad para sa utang ni Mrs. nitong buwan. Kailangan ninyong i-confirm. Kailangan niyang matuto. Sabihin mo kay GZG, siya na ang bahala. Gusto mo pa rin akong lokohin. Ipapamukha ko sa lahat na ako ang tunay na Mrs. Chia. ZG, nakauwi ka na. Hindi pa kita hinahanap. Ikaw pa ang nagpakita. Umuwi ka at sabihin mo kay Xeyanyu. Mamatay man ako, hindi ako makikipaghiwalay. ZG, nagkakamali ka. Wala kaming relasyon yan. Ginawa ko lang to. Para makasama kita ng walang tinatago. GZG, mahal kita. Sekretary ko, curious lang ako. Magkano ba talaga? Ang binayad sa'yo ni Jiang Jusheng para magpakita ka at mahuli ako. At hanggang sa ganito pa ang pag-arte mo. Walang kinalaman si Jiang Jusheng. Kung hindi ako kumilos, hindi kailanman. Makikipaghiwalay sa'yo si Xeyanyu. Gusto kitang makasama. Para umalis ka kay Xeyanyu. Pero walang pagkakataon. Hanggang ngayon, makikipang gawa si Jusheng. Akala ko magandang pagkakataon na to. Sorry ZG, nasaktan kita. Parang totoo. Hindi, wag magpaloko. Kahit totoo man o hindi ang sinasabi mo. Malinaw kong sinasabi sa'yo. Hindi tayo pwede. At hindi rin ako makikipaghiwalay. Bakit? Pwede si Xeyanyu. Makikipaghiwalay siya dahil sa babaeng yon. Bakit ikaw hindi? Wala kang pakialam. Ano man ang balak mo ngayon. Tapos na ang kontrata natin. Aminado ka namang nasaktan mo ako ngayon. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag mo na akong hanapin sa susunod. Kung hindi ka magbabayad ngayon, lahat tayo magdurusa. Hoy, Ikaw ba si JZG? Pumunta ka agad sa ospital. Biglang lumala ang kalagayan ng tatay mo. ano? ZG, Tumabi ka. Tay. Sino kayo? MRS Chia, hindi pa kayo nagbabayad ngayong buwan. Bayaran nyo na ang utang. Kayo pala ang nag-text at tumawag sa akin. Hindi ba binigyan kayo ng pera ni Xeyanyu? Sabi ni Boss Chia, ayong MRS Chia ang singilin namin. Kung hindi kayo makabayad, ang tatay ninyo na lang ang kukunin namin. Huwag. Sandali, may malaking pagkakamali dito. Pwede bang tawagan muna natin si Xeyanyu? Sage, tawagan mo. Unahin muna natin to, saka na natin isipin ang susunod. Sino yang tumatawag? Wala. Sagutin mo yung telepono, gago. Kailangan ba talaga wala kayong itigila sa akin? Kung mas nakakapagpasaya kayo kay Boss Chia. Hindi sana nangyari ito. May 1 milyon pa ako. Pwede bang yun muna ang ibayad ko? Pwede bang dagdagan ng 2 araw ang natitira? 1 milyon? 1 bilyon ang utang mo sa akin. Kung wala na ang pamilya Chia, tutulungan kitang tanggalin ang pabigat na ito. Tapos ibebenta kita para may pambayad. Huwag. tigilan niyo yan. Sino yang nakikialam dito? Bitawan mo siya. Bakit ko gagawin yon? Dapat magbayad ng utang. May utang. Ang tatay niya, 1 bilyon ang utang sa amin. 2 milyon ang binabayad ni Boss Chia, bawat buwan para sa kanya. Hindi pa dumating ang pera para sa buwang ito. Nandito kami para maningil. Ito kaya ang dahilan. Kung bakit hindi siya umalis kay Xeyanyu. Kung gusto mo ng pera, bitawan mo siya. Sage, bitaw na. Meron akong 10 milyon dito, hawakan mo muna. Sa akin ka na lang kumuha ng pera sa susunod. Huwag mo siyang guluhin. Ayos.
Hindi ko inakala na si MRS siya at ang asawa niya. Hindi magkasundo, pero ang ganda ng pakikitungo niya sa ibang lalaki. Umalis ka, Tara na. ZG. Saan ka pupunta? May lagnat ka pa. Mag-iisip ako ng paraan para kumita ng pera, para mabayaran kita. Anong bayad-bayad? Usang loob kong ibinigay yon. Ayoko rin namang mabaon sa utang sa'yo. Pwede kang mabaon sa utang kay Xiaoyan pero sa akin, hindi. Hindi ako nangungutang sa gago na yun. Ipinangako sa akin ng pamilya siya yun. Pangako. Nabankrupt ang negosyo ng tatay ko noon at napasubo pa siya sa malaking utang sa loan shark. Nang wala na akong mapuntahan, nakilala ko si Lolaxia. Mabait sa akin si Lolaxia. Para mailigtas ang tatay ko, ipinangako ko ang sarili ko bilang kapalit ng utang at pinakasalan ko ang isang siya. Bakit ka umiiyak? Transaksyon pala. Akala ko talaga noon. Mahal mo si Xiaoyan kaya kayo ikinasal. Pinabayaan pa kita at dinaanan mo ang hirap. Pasensya na. Kung gagawa ka pa ng kalokohan, tatawag ako ng pulis. Makipaghiwalay ka na kay Xiaoyan. Huwag kang magsabahin naman siya. Sinabi ko na sa'yo, hindi tayo pwede. At hindi rin ako makikipaghiwalay. Tapos na ang kontrata namin. Kaya huwag mo na akong kulitin. Hindi kita kayang iwan. Mahal na mahal kita. Pero hindi kita mahal. At hindi ako naniniwala sa ganyang biglaang pagmamahal. Huwag mo na talaga akong hanapin. Pasensya na. Isipin mo na lang na laro lang to. Huwag mo nang pakialaman ang buhay ko sa susunod. Okay lang. Okay lang kung hindi mo ako mahal. Basta gusto ko lang na maging masaya ka. Kaya hindi kita papauwiin. Kapag bumalik ka, kukontrolin ka lang ni Xiaoyan. Mamalagiin ka ng pamilya Xia, maghiwalay na tayo. Hanapin mo ang sarili mong kaligayahan kahit na di ako kasama doon. Okay lang yan. Palagi kong itinuring ang pamilya siya bilang aking tagapagligtas. Kahit na nabuhay ako muli para kay tatay. Para makipag-agawan kay Jiang Jusheng. Di ko naisip na lisanin ang pamilya siya. Pero siya, nag-alala siyang baka di ako masaya. Nag-alala siyang masasayang lang ang buhay ko sa pamilya siya. Huwag mo nang isipin yan. Maghiwalay na tayo. Nandito lang ako palagi. Hoy, Gising na si Lola at gusto kang makita. Pag-isipan mo muna ang hinihingi ko bago ka pumunta. Boski, umalis na si MS Jai. Maghanda ka agad ng kontrata sa pamilya Xia. Sage, Kayong mga lalaki ng kamilyatsya. Par-pareho kayo, nangaliwa ang lolo mo at namatay dahil sa kabit. Ang tatay mo, may kabit at kerida, ako ang nagpalayas sa kanya. Huwag kang magpakalimutin. Magdusa ka diyan at mag-isip-isip. bakit wala pa si GZG? Kanina, walang tunog sa kabilang linya. Di kaya ginawan na siya na masama ng mga naniningil ng utang. ikaw ang may gusto na mamatay ako. Ngayon, nagpapanggap ka pa. Sino ba ang ayaw maghiwalay? Dapat lang sa'yo. Paano kung ayaw kong maghiwalay? E di maghintayan tayo. Tingnan natin kung ang tatay mo ayaring maghintay tulad mo. Ikaw, Ganoon pa rin, kung gusto mo, tuloy lang ang lahat. Kapag bumalik ka, kukontrolin ka ng pamilya Xia. Mabibihag ka ni Xiaoyan. kung gusto mo talagang maghiwalay. Sige, hiwalayan na tayo. AME, buti naman naintindihan mo. Pero sasabihin ko muna, tungkol dito, huwag mong sasabihin kay mama at lola. Panaginip mo yan. Pumunta ako para sabihin sa kanila. Gusto mo talagang pahirapan ako. Ano? Ikaw ang unang naging masama, makinig ka. Hiwalayan kita at lisanin ang pamilya siya. Para di mo mamanahin ang pamilya siya. Impossible. Kung di ko mamanahin ang pamilya Chia, di ka rin makakaalis. At saka, kung wala ako, kung wala ang pamilya Chia, ikaw at ang tatay mo,
ay maghihintay lang ng kamatayan. Ganoon ba? Bakit hindi mo naman ako tinulungan magbayad? Bakit ako buhay pa? Na-receive na ba ang bayad? Boss Chia, sabi nung kabilang partido na tanggap na nila ang bayad, nabayaran na. At binayaran ng asawa mo ng isang bagsakan, 10 milyon. Sumama ka sa akin. Tingnan ninyo. Ito ang asawa ko at ang dating asawa niya. Naghiwalay na nga, nagkakagulo pa rin ang ganitong. Tanda mo sa pamilya ng iba, nakakahiyang gawain. Dapat pagsisihan ng lipunan. Gigi, halika rito. Akala ko ayaw mo nang makita si Lola. Paano naman? Lagi kayong lola ko. Bakit ang ingay sa labas? Bakit mo dinala ang mga reporter? Dinala ko ang mga kaibigang reporter para dumalaw kay Lola at itanong kung tinatanggap ba niya ako bilang apo niya. Sekretary ko, halika sandali. Pwede bang pakisuyo sa mga tauhan mong hangin? Ang tutok kasi ng mga reporter. Kakagising lang ni Lola, hindi pwedeng istorbohin. Lagi na lang may drama ang babaeng ito. Pero okay lang, nakatulong pa nga ito sa akin. Kung mag-aatubili pa, maulit lang ang trahedya ng nakaraan. May isang bagay, hindi ko alam kung dapat bang sabihin, pero gusto kong makipaghiwalay kay Xiaoyan. Anong sinasabi mo? Hindi pa ba sapat ang pagpapanggap? Walang hiya, lumuhod ka. Lola, wag na po kayong magpilit, desidido na ako. Alam ko nga pahamak ka nang napakasalan mo ang gagong ito. Pero Gigi, hindi ka pwedeng umalis sa pamilya siya. Hindi mabubuhay ang pamilya siya kung wala ka. Bakit? Hindi naman ako nakakapagbigay ng pera sa pamilya siya. Wala yon sa usapan. Lola Xia, bakit hindi niyo siya pinapayagang umalis? Sabihin niyo na lang ng diretsyo, paparating na ang mga reporter. Lola, ngayon nasa labas ang mga reporter na dinala ni Jian Jushin. Kung hindi ko siya bibigyan ng katayuan ngayon, siksiyayan niyo. Ang ebidensya ng pangangalunya niya ay ilalabas. Makakasiguro tayo na makakaapekto ito sa pamilya siya. Noong nakaraang mga taon, ako at ang ama ni Gigi ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa negosyo. Maganda ang aming relasyon. Bago siya magpakamatay, ipinagkatiwala niya sa akin ang pag-aalaga kay Gigi. Pagkaraan, nang makita ko si Gigi, nagkaroon ako ng pagmamahal. Nagpahanap pa ako ng taong maggatala ng kanyang kapanganakan. Siya nga, ang suwerte na magbabantay sa aming pamilya at siya ng daang taon. Kaya ang asawa ng pamilya at siya ay siya lamang. Kung dahil ito, pakawalan mo na siya. Ang pag-unlad ng pamilya Xia sa hinaharap, ang pamilya Qi ang magbabantay. Ko. Boss Ke. Ito ay usapin ng aming pamilya Chia. Mas mabuti na huwag kang makialam. Sa ugali at sa loobin ni Boss Xia. Nag-aalangan ako sa karapatan ng pakikipagtulungan ng pamilya Xia. Ikaw, Tumahimik ka. Boss Xia, kung mag-aatubili ka pa kapag lumaganap na ang usapin, at mawala ng mukha ang pamilya Qi sa Jincheng, ang pamilya Xia, ay magpakailanman sa listahan ng mga kaaway ng pamilya Qi. Sige na, pirmahan mo na. Sarili mong gawa ang lahat ng ito. Huwag nang patagalin pa ang paghirap ni Gigi. Tungkol sa mga balita tungkol sa inyo at kay Boss Chia, may sasabihin ba kayo? Ako at siksiyayan ay naghiwalay na noong kalahating taon na ang nakalipas. 2 malaya kami ngayon at ang nararamdaman ko sa kanya ngayon ay pagbati. Bilang kinatawan ng pamilya Qi, ipinapahayag ko na ang pamilya Xia at pamilya Qi ay nagtatag ng malalim na ugnayan, sana ay abangan nyo. ano ang relasyon mo sa pamilya Ki? Bakit nila tinulungan kang makipaghiwalay? Siyempre, nagdududa pa rin siya. Sikiway niyan ang aking kasintahan. Siyempre, tutulungan niya ako. Nakakatawa, walang nakakita sa taong iyon. Magkakagusto sa iyo. Binabalaan kita. Hindi ako interesado kung sino talaga ang lalaking iyon.
O kung bakit tinulungan ka ng pamilya Ki, wala kang halaga. Sa sinuman, pansamantala lang ang interest nila sa iyo. Kapag nagsawa na sila, itatapon ka na pa ang basahan. Nasira na. Tara, magdiwang tayo. Totoo, kapag nawala na ang interes mo, magsasawa ka rin sa akin. Sekretary ko, ako at si Xeyanyu ay hindi pa opisyal na naghihiwalay kahit maghiwalay kami pagkatapos ng isang buwan. Wala pa ring posibilidad sa pagitan natin. Bakit hindi pwede kahit maghiwalay na kami? Hindi mo ba narinig na kapag naghiwalay na ang isang babae? Simulan na ang pagtatrabaho kahit sino ang makarelasyon ko. Magiging hadlang lang yan sa pag-abot ko ng tagumpay sa buhay. Kaya imposible tayo. Paano kaya ako makakapag-ipon para mabayaran sila? Bakit ka nandito ulit? Hindi ito tungkol sa relasyon. Ituturo ko sa iyo kung paano kumita ng pera. Paano mo ako matutulungan? Ngayon, nasa simula ka na ng pagiging mayaman. Hindi mo ako lolokohin, di ba? Siguradong matututo ka. Para magkaroon ako ng asawa. Iniibig mo na ba ako? Simulan na natin, gamitin mo ang 1,000,000 mo. Pumili ng 2 stocks, huwag kang mag-shortcut. 1,000,000 lahat ilagay. Paano kung mali ang pinili ko? Mawawalan ako ng lahat. Malaki ang risk kapag walang fallback, pero doon ka magtatagumpay. Pero ito ang pinakamabisang paraan para iwasan ang risk. Oras na, alis na ako. Saan ka pupunta? May gagawin ako sa North City. Ano, namimiss mo na ako? Nag-aalala lang ako, paano kung malugi? Magtiwala ka sa sarili mo. Naghihintay ako na kapag yumaman ka, ako naman ang aalagaan mo. Boss Ki, hindi ka ba tutulong kay Miss G ngayon? Hindi, kailangan niyang maranasan ang hirap. Saka lang siya matututo. Para sa anumang sitwasyon, kaya niyang mabuhay at protektahan ang sarili. Mahal. Honey, congratulations sa paghihiwalay. Ngayon, ikakasal na tayo. Kakakasal lang, ikakasal na naman, di ba nakakasama ng loob? Lola, pupunta na ako. Honey, sa wakas ikakasal na tayo. Bakit ka nandito? Kukunin ko ang mga gamit ko. Gusto mong magbenta para kumita, no? Wala ka na bang pera? Kung makikiusap ka sa akin, baka bigyan pa kita ng pera. Pasok ka. Ito, at ang 2 basurang ito, ilabas nyo lahat. Ano? Simula ngayon, akin na ang bahay na ito. Natatakot ako na hindi kayo aalis, kaya ako na ang magpapaalis sa inyo. Ano? Hindi mo ba sinabi na akin na ang bahay na ito? Hindi ko alam. JCG, huminto ka. Linawin mo to. Tumigil ka. Ako ang bumili ng bahay na ito. Kailan naging sayo ito? Wala akong magagawa, ipinilit sa akin ni Lola, hindi lang ang bahay. Marami pang ibinigay sa akin si Lola, bukod sa bahay na ito. Patit itong kotse. Sukab ka, dapat sa akin ito. Ihulog mo yan, ihulog mo. Hinto. Huminto ka. Hinto. Baliw ka, GCG. Hindi kita palalampasin. Tumaas na. Tumaas nga. 7,000,000 tumataas pa. Nananaginip ba ako? Sekretary ko, talaga kang swerte ko. Wala man lang dito, at ang liit pa, paano tayo titira? Tagasya ka ba talaga?
Unang araw pa lang ng kasal natin. Pinagtabuyan na tayo, at paano pa ng ex mo. Sheng, Huwag na natin awayin si Jessie G. pa sa sirang bahay na iyon, okay? Tingnan mo. Kahit maliit ito. Ito ang bagong tahanan nating dalawa. Ayaw ko, basta hindi ako titira sa ganyang lugar. Manirahan tayo sa dati nating bahay, o kaya, sa mas malaki pa sa kanya, bahala ka. Ibinigay na ni Lola ang bahay. Ay JCG, bilang bayad pinsala. Ano pa ang magagawa ko? Huwag kang ang mag-alboroto. Hindi ba sinabi mo? Basta kasama kita. Wala nang ibang importante. Sinabi ko yon, pero hindi ibig sabihin. Magitis ako pagkatapos kong pakasalan ka. Pangalawang asawa ka na. Malaki na ang napala mo sa akin. Kaya dapat bayaran mo ako. Bigyan mo ako ng lahat ng kinakamaganda. Jiang Jusheng. Bakit ka nagkaganito? Noon pa man si Jessie G. GCG dito, Jessie G dun. Hiwalay na kayo. Si Kuming pala. Mga taksil, nagtulungan kayong lokohin ang pamilyang Chia. Jessie G. Hindi kita palalampasin. Sasabihin ko kaya sa kanya? Ganda, inom tayo. Ganda. Bakit hindi ka nagsasalita? Diborsyado na, araw-araw sumasama sa lalaki. Huwag mong galawin ang asawa ko. Gusto mong mamatay? Si Ayan Yu. Ayaw mong uminom kasama ng mga bastos. Pero sa akin hindi. Bitawan mo. Dati, hindi ko siya nakita na nagsusuot ng ganito kasetsi. Tumulong ako sa'yo kanina. Isa pang baso. Hindi naman masyado, di ba? Tatlong taon na kaming kasal, hindi kita hinawakan. Mukhang mahirap na mahirap kang magtiis. Paghanap ng lalaki, pa ang grupo-grupo. Bitawan mo ako. Kung isa lang din naman, ngayon naman dapat ako na. Gusto kong malaman kung ano ang lasa mo. Bitawan. Diborsyado na, nakikipag-away pa rin. Kuming. Ikaw pala ang kabit. Gusto mong mamatay? Hintayin mo lang ako. Bumalik ka na. Bakit ang init-init? Ang sakit-sakit ko. Hindi ka nagalit sa akin. Hindi pag-inom lang, hindi dapat ganito kainit. Bitawan. Bastos, naglagay ka ng gamot. Talagang gusto mong mamatay. CG, uwi na tayo. Hindi pwede, hindi siya malinaw ang isip, hindi rin ako dapat gumawa ng mali. Unang beses na natapos ang kontrata, lalong hindi dapat. Hindi malinaw na magkakagusto dito. ZG. Uwi na tayo. Fravor, magmaneho ka. Huwag, sandali lang. Huwag, tulungan mo naman ako. Hindi pwede, darating na ang doktor. Lalaki ka, bakit ang bagal-bagal mo? Talagang hindi pwede. Noon, hindi mo ako pinatawad. Ngayon, kung susundin ko pa rin ang gusto mo. Pagkatapos, bawin mo, parusahan mo pa ako. Ano nang gagawin ko? Sino nagsabi? Ikaw ang aking swerte. Gagantimpalaan pa kita, hindi pa nga sapat.
May lagnat, kagabi sobrang pagod. Gigi, lumabas ka. Jian Jusheng. Mukhang hindi rin maganda ang bagong kasal mo. Gusto mo ba talagang isama ako, mabuhay kasama kayo? Ikaw. Bruha, hiwalay na kayo pero pinagkakaguluhan mo pa rin ang asawa ko. Si Panda na ito, ikaw lang ang nagkakagusto sa kanya. Sino pa ang may gusto sa kanya? Nagpapanggap ka pa rin. Kung hindi ka nangulit sa kanya, matatamaan kaya siya ng ganyan? Ganito ka ba magyabang pag-uwi? Siya ang nanukso sa akin. Talaga? Tinanggal ko na lahat ng kontak mo. Wala akong mensahe, paano kita tinukso? Ikaw nga, paano mo nalaman na nasa bar ako? Paano mo ako nahanap? Maaari mo bang ipaliwanag? Ay. Kung gusto ninyong mag-away, umuwi kayo. Tumigil ka. Pirmahan mo ito. Ang kots, bahay, at perang ibinigay ni Lola. Isuka mo lahat at ibalik sa akin. Lahat ito ay akin. Hoy, Panaginip lang. Ayaw sumunod sa mabuting pakiusap, ha? Mga tao, pigilan ninyo siya. Rest siya. Naiingay kayo, naabala ang tulog ko. kayong dalawang hayop. Kaya pala magkasama kayo kagabi. Walang hiya. Bastos. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Alamin mo ang lugar mo. Hiwalay na kayo. Tingnan mo, ako ang asawa mo. Mga liwa ka sa akin? Ngayon ko ipapakita sa iyo kung sino ang hari sa Jincheng. Ikaw ang dapat mamatay dahil pinainom mo siya kagabi. May lagnat ka pa. Suntukin ninyo siya. Nagpapakita pa naman ako ng galing sa asawa ko. Bakit ka agad pumunta? Bakit ngayon ka lang ganyan kabilis? Sige na, ayusin mo na. Walang kwenta. Naku, hindi ko pa nakuha ang bahay at pera. Pera. Iyan lang ang alam mo. Dinadaanan na nila ako. Hoy, saan ka naman pupunta? Kuming. Wala kang pag-asa. Isang sekretarya lang, ang yabang mo. Humahamon ka sa akin? Kung malaman niya na ginagamit mo ang pangalan niya, pamang-api sa Jincheng. Ano sa palagay mo ang gagawin niya sa iyo? Dapat nga parusahan. May balita ako, dumating na si Boss Key sa Jincheng. Hindi isang buwan sa groundbreaking ceremony ng proyekto. Siguradong dating si Boss Key, at doon ko na ilalantad ang totoong katauhan mo para paalisin kanya sa Jincheng. Ikaw rin. Kung may utak ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. Dahil na rin sa lola, baka mabuhay ka pa. Noong party, ikaw mismo, para lang hindi ka. Mapalayas, ang nagsabi na siya si Boski. Ngayong tapos na ang paggamit mo sa kanya, bigla kang naninikip. Mas mabuting magpakumbaba ka, baka ikaw pa ang masaktan. Babaeng hamak, magiging basura ka na lang. Nagmamalaki ka pa. Gusto kong makita kung paano ka. Gagapang sa paanan ko at magmamakaawa. Ikaw, Huling babala na ito. Kung mambabastos ka pa sa kanya, puputulin ko ang dila mo. Hindi ka magtatagumpay pagdating ni Boss Key. Wawakasan kayo. Hintayin ko. Dalhin siya. ito. Hindi ba ito ikaw? Wala nang kontrata, hindi na kailangang magtago, di ba? Yung sarili mong litrato pala ang ginamit mo para takutin kami. Akala ko totoo, nagreklamo na sa boss mo.
Akala ko mawawalan ka na ng trabaho. Gusto kitang halikan. Pero hindi pa niya inaamin ang relasyon natin. Yung iba mamaya na. Ang importante, makuha muna ang status. Ano nangyari, Kuming? Tawagan mo ang ambulansya. MSG, gamot lang sa lagnat ang kailangan. CJ. Sige, bilisan mo. Boss, ano ang gagawin mo? Manliligaw. Magkakaroon ba ng boss lady ang key group? Ikaw ang bahala. degrees. Nagkasakit na ba siya nung nasa beaching pa? Nangyari ito. Bakit ka humihinga ng malalim? Ano ba ang nangyari? Sabihin mo nga. Sobrang namimiss kita, kaya sa beaching, tuloy-tuloy ang trabaho. Minsan hindi na makakain. Iyak dahil sa pagod kaya nahulog. Hindi ko alam kung ano ang nakukuha mo sa akin. Ang pagmamahal mo. Nagpapanggap kang mahina. Hindi ka pwedeng umatras, kahit may sakit ako kahapon, ginawa ko pa rin. Boss Kai, inimbita ka ni Chayanyu sa kanyang kasal. Apos na. Parang hindi pa sinabi ni Boss Ki ang kanyang tunay na pagkatao kay Miss G. Anong kasalan? Kakapahayag lang ni Chayanyu sa publiko na magkakaroon ng groundbreaking ceremony isang buwan mula ngayon. At doon din gaganapin ang kasalan. Sinabi rin niya na ikaw at si Boss Ki ang magiging principal sponsor. Unang pagkakataong lalantad sa publiko. Ang laking galit ni Seanyu sa atin. Para lang mapilitan ang boss mo na lumabas, gumawa pa siya ng ganitong malaking ingay. May paraan ba para malutas ito? Okay lang. Hayaan mo na lang. Mas maraming malaman, mas mabuti. Pupunta tayong lahat pagdating ng araw. Ikaw, naloloko ka ba? Sasali ka pa sa kasalan? Magrereklamo siya sa boss mo. Huwag kang mag-alala, sa mundo na ito, ikaw lang ang makakapinsala sa akin. Kailangan mo munang gumaling. Hanggang may sakit ka, wala kang pupuntahan. CJ. Gumagaling na ako, hayaan mo na akong sumama sa'yo. Pinapaalis mo pa ako. Nandito ka para magtrabaho, hindi para mamasyal. Bilisan mo. Alis na. Sige na. Sige na. Sheng, binabati kita. Isusuot mo ang pinakamagandang wedding gown at ikakasal sa pinakamayamang siya, family sa Jincheng. Biglang aakyat sa tuktok ng tagumpay, di ba? Ang sanggol sa tiyan mo ang tunay na anghel. Alam kong ikakasal ka na at magsusuot ng gown. Kaya nitong mga nakaraang araw, hindi gaanong lumaki ang tiyan mo. Muntik ko nang makalimutan, kailangan nang alisin ang batang ito. Sakto, kailangan ko nang isasangkot. Hoy Sheng, saan ka pupunta? Para hindi siya mag-alala, pumili ng singsing na magkakasama. Para mapanatag siya. Hello, gusto ko tingnan ito. Sheng, saan ka pupunta? Kukunin ko ito. Nandito ka naman. Hindi mo ba alam ang first come, first served? I-swipe ito. Hindi ko kayang labanan ang 3 ahas na ito, umalis na lang ako. Ibalot mo. Sa Leslady, yung hawak niya, gusto ko. Tingnan mo na lang ito. Maliit ang kinuha, may ipinahihiwatig ba? Hindi mo ba naiintindihan? Ang gusto ko yung hawak niya. Kung ayaw mong ibigay, okay lang. Ang balita tungkol sa kasal namin ni Yanyo. Narinig mo na. Dapat ka dumalo sa kasal ko. Iniimbitahan ang dating asawa ng asawa mo sa kasal. Talagang wala kang hiya. Pakialam ko. Gusto kong maraming tao, mas masaya. Dapat kang dumalo. Ano ba yan? Ang bag ni Emarestia. Binabalak mong agawin? Gusto mo ng agawan?
Bibigyan kita ng agawan hanggang sa gusto mo. Kuming, Opo, Paumanhin, nasira ang kwintas. Kailangan bayaran sa orihinal na halaga. Gracia, hindi ka naman siguro magtatangka na tumanggi sa harap ng maraming tao. Paumanhin, kulang ang balance. Nakalimutan ko, kanina ang dami mong inagaw, wala ka ng pera. Ako si Emarestia. Paano ako magkukulang ng pera? Ano pang hinihintay mo? Iswipe mo na ang card. Ako, kanina naubos din ang card ko. Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang nag-agawan sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang unang kumuha ng kwintas na ito. Dapat ika ang magbayad. Miss, salamat sa pagtulong sa aming staff. Bilang pasasalamat, pili ka sa mga bagong modelo. Ako, Bakit siya ang papiliin? Nanghihiram pa ako ng pera sa mall nyo. Ito ay kusang loob mong paggastos. Hindi ito maaring gamitin para humingi sa mall. masyadong agad, hindi kaya siya. Ito na lang. Ice wipe. Nababaliw na sa pera nang hahablot sa kalye. Dapat sa akin ang perang iyan. Nagkamali lang si Lola nang ibigay sa iyo. Hindi mo dapat gamitin. Nakakatawa. Ang ibinigay ni Lola, akin na yon. Gagastusin ko kung paano ko gusto. Ice wipe. Miss, libre itong mga ito para sa iyo. Hindi pwedeng ganoon. Ang pera mula kay Lola, syempre bibili ako ng magandang damit. Magpapaganda ako para dumalo sa ikalawang kasal ng dating asawa at magbigay ng blessing. Mas masaya yon. Ice wipe. Miss, ang kwintas na ito ay nakakahalaga ng 3.4 milyon. Kailangan mong bayaran bago umalis. Sa araw ng kasal ko, iyak ka. Gumastos ng pera ng pamilya Ki para sa kasal nila. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Lola. pumasok ka muna at maghintay. May gagawin ako, babalik agad. CJ, Kuming, hanapan mo ako ng tao. Dalhin mo agad dito. opo. ang ganda naman dito. Talagang wala na kayong kahihiyan, kayong dalawa. Nakakalungkot naman para sa'yo sa araw ng kasal mo. Kailangan mo pang lumabas para kausapin ako. Kumusta? Maganda, di ba? Lahat ng ito, binili para sa akin ni Anyo. At saka, pinagsabay niya ang kasal namin at ang groundbreaking ceremony ng Key Project. Gusto niyang ipaalam sa buong Jincheng, ako lang. Ang tunay at lehitimong Emarestia. Buti na lang hindi niya binili para sa akin. Mas masakit pa sana sa puso mo. Matigas pa rin ang ulo mo. Malapit ka nang magmakaawa sa akin. Ngayon, ibabalik mo sa akin lahat ng inagaw mo. Ano ang gagawin mo? Bitawan mo ako. Sheng Sheng. Dugo. GZG, inilaglag mo ako. Sana'y malagim ang iyong wakas. Tawagan ng 120. Tulong, may pumatay. GZG, napakalupit mo. Kahit ang sanggol sa sinapupunan ni Sheng Sheng, hindi mo pinatawad. Siya ang nahulog sa sarili niya. Sheng Sheng, Honey, ang sanggol, wala na ang anak natin. Si GZG ang pumatay sa anak natin. JZCG. Napakasamang babae ka. Kahit bata, sinaktan mo. Kaya pala hiniwalayan, talaga namang masama. Ang ugali ng unang asawa. Honey, huwag mo siyang patawarin. Pagdating ni Boski, sasabihin natin sa kanya ang kasalanan nila para makulong silang habang buhay.
Pupunta rin si Boski. Naku, makikita na rin natin ang tunay na mukha ng pinakamakapangyarihan sa pamilya ng Bicheng. Pumayag si Boski kay Bostia na isabay ang kasal sa groundbreaking ceremony at maging ninong pa. Mukhang pinahahalagahan talaga ni Boski ang pamilya Chia. Iyak na ipagtatanggol niya ang hustisya para sa pamilya Chia. Para sirain ako. Ginamit pa niya ang sarili niyang sanggol. Dati, personal lang. Ngayon, buhay na ang nakataya. Mukhang mahirap na itong malutas. Nakalaban niya si MRK. Tapos na siya. Dumating na si MRK. Kuming. Sa kasal ko, dinala mo ang maming tao para magyabang? Gusto mo bang mamatay? Ginamit mo ang pera ko para sa kasal. At nagpadala ka pa ng dugo sa groundbreaking ceremony ko. Kayong mga gustong mamatay ang mga yon. Ano ka ba? Isang pek lang. Nagmamalaki ka pa? Paano kung hindi ako peke? Ako si Kiwenyan. Katarantaduhan. Ginamit mo lang ang pangalan ni MRK para mandaya sa labas. Nasobrahan ka na. Ano ba yan? Si MR Kiwenyan nga yan. Bakit sinabi niyang master siya na pick siya? Noong sumama ako sa tatay ko para makipagnegosyo sa K-Group, nakita ko siya mula sa malayo. Ang mukha at ang dating niya, hindi ko malilimutan habang buhay. Tingnan mong mabuti. Ako si Kuming. Ito ang aming MRK mula sa K-Group. Muli tayong magpakilala. K-Group ng North City. Kiwenyan. Kanina si Bostia ay inaapi ang nobya ko. MRK. Siya. Siya ang nang-api sa akin. Siya ang nagtulak sa akin, kaya ako nabuntis, nawala ang anak ko. Ikaw ang nahulog. Nakakatawa. Ako ba ang mahulog para mapatay ang sarili kong anak? Ang lakas ng boses ni Elrestia. Buntis ka ba talaga? Sa ganitong krisis, hindi ka naghanap ng doktor para iligtas ang anak mo. Dito ka naghahanap ng salarin. Ang ina mo talaga. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ang isang dakilang MRK, para lang ipagtanggol ang isang mamamatay tao, ay sinisiraan ako na hindi buntis. Nasasabi mo pa yan? Ang sama mo. Bigyan ng close-up. Niloko mo ako. Hindi ka talaga buntis. Peki ang video na yan. Sila, inakusahan nila ako ng ngalang katotohanan. Pasulungin ang tao. Siya ang nag-utos sa akin na gumawa ng faking pregnancy certificate. Pinilit niya ako. Binigay niya ang pera. Pero wala akong nagastos. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Peking pagbubuntis. Takot mahayag, kaya naghanap ng sangkalan. Si Miss Gigi ay inakusahan ng walang katotohanan. Ano naman ang dugo sa ilalim niya? Bakit? Bakit mo ako niloko? Akala ko nga may anak na tayo. Nagpanggap na buntis para mapakasalan ka. Muntik mo pang mapatay si Lola. Dapat matagal nang namatay, yang matandang yun. Habang buhay siya, hindi ako magiging ganap na. Bahagi ng pamilya siya, hindi ako magiging tunay na babae ng tahanang siya. Sinampal mo ako. Napakasamang babae mo. Ikaw ang dapat mamatay. Ikaw ang dahilan. Malapit na sana, ito na ang huling hakbang. Dahil sa'yo, ako'y natalo dito. Bakit may peklak ka roon? Tatay, nasaan ka? Classmate, gising ka, classmate. Tara na tayo.
hindi na ako makalabas, ikaw na ang umalis. Hindi pwede. Tibayan natin, malapit na tayong makalabas. Tumayo ka. Hindi pwede. Hindi ko mahanap ang tatay ko. Kung hindi ka makita ng pamilya mo, mag-aalala sila, tumayo ka. Kung makalabas tayong buhay, pakakasalan kita. Kung alam ko lang na masasaktan ako muli sa pagliligtas sa'yo. Hindi kita ililigtas, lahat naman may peklat. Ano nang kakaiba doon? Ang peklat na ito. Kung ganun kahabang kamay ni Emerxia, pwede kitang tulungang putulin. Honey, Ipaliwanag mo. Bakit pareho ang peklat ninyong dalawa? pinaghirapan ko ang lahat para umabot dito. Huwag mong sirain. Ikaw pa ang magtatanong tungkol sa peklat na ito. Muntik na kitang iligtas. Halos masunog tayong dalawa sa apoy. Naging abo, nakalimutan mo na ba? Sabi mo pa, pakakasalan mo ako, mamahalin mo ako habang buhay. Nakalimutan mo na ba ang lahat yon? Ikaw pa. Ikaw pa, sa harap ng maraming tao, hinila mo ang wedding gown ko. Tibayan natin, malapit na tayong makalabas. Kung makalabas tayong buhay, pakakasalan kita. Para masiguradong siya'y mapasa kamay, pinaghirapan ko talaga. Sige na. Wala na yon sa akin. Parang nasusuka ako, umalis na tayo. Sandali lang. Si boss siya ba, hindi pa tapos to? Gusto ko lang ng paliwanag. Honey, maniwala ka sa akin. Si GZG ang nanloko sa'yo. Siya ang pek. Tumahimik ka. Gusto kong pakinggan ang sasabihin mo. Sige, gusto mo ng paliwanag? Akala ko ba matapang ka sa sarili mo? Tingnan mo, peke to. Ako ang sumagip sa'yo noon. Siya ang pumalit sakin. Honey, ako ang totoo. Siya ang pek. Peke ang pagbubuntis, peke rin ang pekla. Ano ba talaga ang totoo? Dahil sobra kitang mahal. Hindi na ako maniniwala sa sinasabi mo. Lumabas ka. Kung ikaw ang sumagip sakin, bakit hindi mo sinabi sakin? Hindi mo ba nakikita? Ayaw lang aminin ni ZG na sinagip niya ang isang hayop na tulad mo. Lola, Anak, tanga ka. Ikaw ang nagligtas ng buhay ni Tsiayanyu. Bakit hindi mo sinabi? Gaano pa ba gusto mong utang na loob ng pamilya Tsia sa'yo? ZG, pakiusap. Ako ang nagkamali. Bulag ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbalik loob tayo, pwede ba? Magbalik loob. Huwag mong kalimutan. Ako na ngayon ang asawa mo. Tumahimik ka. Tama na. Tapusin na natin tong gulo. Senior siya. Dahil sa mga kilos ni Xiaoyu, malubhang naapektuhan ng reputasyon at kinabukasan ng Kiatsya. Itigil na natin ang pakikipagtulungan. pwede bang pag-isipan mo muli? Mahalaga ang proyektong to para kay Lola at sa pamilya Xia. Pwede naman ituloy ang pakikipagtulungan. Pero hindi na pwedeng maging tagapagmana ng pamilya Xia si Xiaoyu. Wala na siyang dapat kinalaman sa pamilya Xia. Boski, ako ng pamilya Chia. Hindi pwedeng mawala ako sa pamilya Chia. Suntukin mo ko, murahin mo ko, gawin mo sa akin ang gusto mo. Boski, humihingi ako ng tawad. Hindi pwedeng mawala ako. Huwag mo akong paalisin sa pamilya Chia. Boske. Ito lang ang tanging paraan. Kung hindi, ang pamilya Xia ay masisira kasama ka. Lola, hindi ka pwede pumayag sa kanya. Alam mo ang tuntunin ng pamilya nating Tsia. Sino mang makasira sa kayamanan ng pamilya Tsia, hindi pwede itira. Napakaraming beses ka na naming pinatawad. Ngunit hindi ka pa rin nagsisisi. Ito ay sarili mong kasalanan. Simula ngayon, hindi na tagapagmana ng pamilya Tsia si Tsiayanyu. At ang pamilya Tsia, walang anumang kaugnayan sa kanya.
Tayo na. Ngayon, dapat kitang tawagin. Kaiwen, Maligayang kaarawan. Paumanhin. Hindi ko sinadyang itago ito sa'yo. dahil sa napakagandang cake na ito, pakinggan natin ang paliwanag mo, President Key. Ang dahilan kung bakit ko ito itinago. Noong una ay dahil sa kontrata. Nang bandang huli, noong gusto ko nang ipaliwanag. Palaging may mga kakaibang bagay na nangyayari. Ngunit ang pinakamahalaga ay sa aking diwa. Habang tayo ay magkasama. Walang ibang bagay na mahalaga pa. Hindi kita pinaparusahan. Napakaraming pagkakataon, matagal ko nang. Nararamdaman na may kakaiba, ngunit hindi ko akalain. Na ikaw talaga ang President Key. Pinapangako ko sa'yo. Hindi na ako magtatago ng kahit ano simula ngayon. Dahil naging tapat na tayo sa isa't isa, may isa pa akong tanong. Tanungin mo. Kailan ka ba talaga naging may gusto sa akin? At bakit ka nagkagusto sa akin? Kailangan mo maging matatag, ang pag-asa ng pamilya kisa hinaharap. Nakasalalay lang sa iyo, iha, at ang kaluluwa ni Ginoo at ginang sa langit. Ay hindi gugustuhin na masaktan ka ng ganito, binata. Binata! Classmate, uminom ka muna ng tubig. Ingat! Ayos ka lang ba? Ayos lang. Panatag ka lang, ano man ang paghihirap na dumating. Malalagpasan mo din ito. Hinihintay ka ni G o ZG sa opisina. Paalam. Simula noon. Gusto na kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Dahil noon, namatay lang ang aking mga magulang. Ako na lang ang natitirang Key. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti. Kung nagtapat ako sa iyo noon, sasayangin lang natin ang pagkakataon. Ano ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos, narinig kong ikinasal ka na. Lumipad ako sa ibang bansa, ngayong bumalik ako. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Parurusahan kita, araw-araw dapat kang magtapat sa akin. Dapat mong kunan ang lahat ng hindi mo nasabi sa loob ng 10 taon. CJ. Makinig ka. Mahal kita. Sandali. Mahal kita. Kiwen yan. Huwag ninyong galawin ang aking mga gamit. Yanyu, asawa mo ako, huwag mo akong paalisin. Gusto mo bang mawala ako sa kalye? Inagaw mo sa akin si ZG. Inagaw mo sa akin ang lahat. Isang ganap na sinungaling ka. Gusto mo pang manatili dito. Lumabas ka. O mamamatay ka dito. Alis na ako. Kumalma ka.
Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong makuha uli si Jessie G. Kapag pinakasalan niya ulit ako, makakabalik ako sa pamilya Chia. Magiging normal ulit ang lahat. Masama pa ba ang pakiramdam mo? Papatulong ako kay Kuming na dalhin ka sa ospital. Huwag kang mag-alala, ako na lang ang pupunta. Magtrabaho ka ng mabuti. Si Ayanyu, Mahal, miss na miss kita. anong ginagawa mo? Ziggy, magpakasal tayo ulit. Maging asawa mo ulit ako. Pwede ba? Sino ang asawa mo? Naghiwalay na tayo noon pa. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Anong panaginip mo? Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong sundin, tatawag ako ng pulis. Wala nang makakatulong sa iyo ngayon. Maligayang bati, magiging nanay ka na, normal ang paglaki ng embryo. Buntis ako. Salamat po, doktor. Hindi ako makapaniwala na buntis ako. Buti na lang. Buti na lang ito ay kay Kiwenyan. Bahala na, sasabihin ko mismo sa kanya. Sinusundan mo ba ako? Wala itong kinalaman sa iyo. Ayo nga ay nagkaanak na lang pala? Ibalik mo ito sa akin. Bakit ko ibabalik? Bakit hindi sinasagot ni Kiwenyan ang tawag? Gusto na ba niyang iwan ka ng tuluyan? Anong kalokohan sinasabi mo? Hindi pagsagot ng tawag ibig sabihin ay ayaw niyang managot. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Wala ni isa sa kanila ang mabuti. Isang piraso ng papel lang, kung gusto mong kunin pwede naman. Ayaw niyang managot. Ako na ang bahala, kahit na tunay niyang anak ito. Tatanggapin ko talaga ito, na paang sarili kong anak. Ibibigay ko sa kanya lahat ng pinakamabuti. Anong kalokohan sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Totoo ang sinasabi ko. Magpakasal uli tayo. Isama mo ang bata sa tiyan mo. Magiging masayang pamilyang tatlo na tayo. Anak ito ni Kiwenyan. Wala itong kinalaman sa iyo, bitawan mo ako. Hindi pwede, akin ka, at ang bata sa tiyan mo ay akin din. Hindi pwede iyan. Tulong! Papatayin niya ang anak ko. Umalik hey. Anong nangyari, Ziggy? Wenyan, nasaan ka? Ziggy, magsalita ka Ziggy. May nangyari kay Ziggy. Alamin niyo kung nasaan si Xeyanyu, pinakamabilis na paraan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ang batang ito ay hindi sa iyo. Tanggalin mo na habang hindi pa malalim ang inyong ugnayan. Pa, hindi ka na maghirap pa. Nakikiusap ako, huwag mong galawin ang anak ko. Nakikiusap ako, huwag mong saktan siya. Paalam. Doktor. Ihanda ang iniksyon. Bitawan mo ako. Sasang-ayon ako sa iyo. Ano ang sinabi mo? Sasang-ayon ako, magpapakasal ulit tayo.
Kaya nakikiusap ako sa'yo, huwag mong saktan ang anak sa tiyan ko. Totoo ba yan? Nangako kang magpapakasal ulit tayo. Magpapakasal tayong muli, kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo siyang saktan, huwag mo siyang galawin, sige na. Sige. Lumabas ka, umalis ka, bilisan mo. Sana ganyan ka na lang noon pa. Niloko mo rin ako. Nakikiusap ako, huwag mo siyang galawin. Huwag. Presidente Key, walang tao. Bilisan mo. Naalala mo pa ba ito? Naalala ko, yung sunog noon. Dito mo ako iniligtas. Tara na tayo. Ang ating tadhana, matagal nang nakatakda. Kaya hindi tayo maaring magkahiwalay. Matagal nang naging guho ito. Kahit tadhana man yan, masamang tadhana yan, huwag ka nang magpakatanga. Pero kapag iniwan mo ako, wala na talaga akong matitira. Wala na talaga. Nakikiusap ako, magpakasal tayong muli. Impossible. Sige. Kung hindi tayo magkakasama sa buhay na ito. Kung mula pa. Sa sunog. Ay sa sunog din matatapos. Kiwen yan. Sana sa susunod na buhay. Hindi na tayo magkakilala ng walang kapalaran. Zaijay. Wag. Maghanap ka ng ligtas na lugar. Zaiji, umalis ka na, Zaiji. Si Ayanyu yung walang kwenta, hindi ka man lang mapatay. GZG, kapag namatay ka na lang, saka magiging akin ang pagiging asawa ng pamilya at siya. Hindi pwede, paano ako mamatay sa kanyang kamay ulit? Sasabihin ko sa'yo. Kung hindi ko makukuha, walang makakakuha. Minamahal na asawa. Libingan ni Jizai. Wen yan.
Paano nangyari to? Kasalanan ko lahat. Kung hindi ako umalis at hindi ako matras. Hindi ka ba sana namatay? Ako ay namatay na. Pinatay pa rin ako ni Jiang Jusheng. Noon, kahit saan, basta't nandito ka pa. Sa isang sulok ng mundong ito, kontento na ako. Ngayong wala ka na. Wala na ring dahilan para ako mabuhay pa. Hindi kailangan mong mabuhay ng maayos. Wenyan, anong nangyari sa'yo? Wala pa akong oras sabihin na mahal kita. Bakit mo naman ako iniwan agad at umalis? Hindi, sinabi mo noon, alam kong mahal mo ako. Mahal din kita, huwag mo akong takutin, pakiusap. Karapat dapat kang pangalagaan ng mundong ito ng mabuti. Kung gayon, ibibigay ko ang buhay ko para mabuhay ka muli. Kailangan mong maging masaya. Kiwenyan, pakiusap ko, huwag mong gawin ito. Kung wala ka, anong saysay ng pamumuhay ko sa mundong ito? Hindi ba ngayon ay Hunyo na? Ito ay pagkatapos ng una kong kamatayan. Kiwenyan. Kaya pala nagkaroon ako ng bagong buhay. Dahil lahat dito ay ipinagpalit mo ang iyong buhay para sa akin. Wenyan, Anong nangyari? Wenyan, huwag kang mamatay. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Ako nga rin nag-aalala na iiwan mo ako. Hindi ka pala namatay. Tanga, bakit naging ganoon ka katanga? 10 taong pag-ibig, pinabayaan mo lang ng basta. Ngunit sa nakaraang buhay, pagkatapos akong mapatay ng masama, nagpakamatay ka para sa akin. Ni hindi man lang kita naalala, ngunit ang pag-ibig mo sa akin. Umabot pala sa puntong mapapalitan mo ang aking muling pagkabuhay. Kiwenyan, mahal kita, mamahalin kita habang buhay. Bakit ka pa lumalangyang ganyan, tanga dahil sa pagbubuntis? Hindi ba dapat pagkatapos ng panganganak? Nasaan ang bata? Huwag kang mag-alala, nandito pa ang baby. Ziji, Lola. Inay. ikaw talagang bata, ikinasal ka na hindi mo pa inabisuhan ang lola. Itinuturing mo ba akong dayuhan dito? Lola, ako. Mabait na bata. Itinuturing ka na ng lola bilang kanyang sariling apo, at nahanap mo na ang iyong kaligayahan. Tuwang-tuwa pa ang lola diyan. Tama nga, Ziji. Ngayon ang araw ng iyong kasal. May ibibigay kaming malaking regalo sa iyo ng lola. Halika dito. Lola. Ito. Nahanap mo na ang iyong kaligayahan at malapit ka ng maging ina. Ibibigay namin ito sa iyo bilang dot mula sa iyong angkan.
Hindi namin hahayaang hamakin ka ng iyong pamilya ng asawa. Ngayon ay araw ng kasyahan, huwag kang umiyak. Ngunit, Ziggy, ito ay hindi lamang duot para sa iyo, ito rin ang personal na hangarin ng lola. Maubos na ang angkan ng pamilya at siya. Kailangan naming ilagay ang responsibilidad na ito sa iyong mga balikat. Huwag mo sanang pagalitan ang lola. Lola, naiintindihan ko po. Ngunit ako, Tanggapin mo na ang mabuting hangarin ng lola. Andito lang ako. Apo ng asawa ko, sinabi mong pangangalagaan mo ang pamilya at siya. Nasa isip ko pa yon at hindi ko nakalimutan. At kapag pinabayaan mo lang ang Ziggy, ako. Hindi kita patatawarin. Opo. Wala po kayong dapat ipag-alala, pangangalagaan ko po siya ng mabuti. Maganda. Halina, kumuha tayo ng litrato ng magkakasama.